Dinama ni Josephine ang kanyang mga labi. Kahit ilang araw na nang nakalipas mula nang hagkan siya ni Alan ay hindi pa rin maalis sa isip niya ang alaala ng mga labi nito. Napakatamis at napakalambot ng mga labi nito. Wala man siyang malawak na karanasan ay masasabi niyang mahusay itong humalik. Sobra. Ate, nandito na ang prinsipe mo. Nakatanga ka pa riyan. Untag ni Therese sa kanya. Ha? Pagharap niya ay naroroon na nga si Alan. May bitbit itong manipis na kahon. Ano yan? Aniya. Buko pie, courtesy of my neighbor, Aling Demetria. Naku, Kuya Alan, ingat ka ron. Mahusay raw gumawa ng gayuma yun. I don't think anyone can beat your sister when it comes to that. Inirapan niya ito. Hindi ko na kailangang gumawa ng gayuma dahil irresistible ako, no? I couldn't agree with you more. Ngiting-ngiting sabi nito. Nilabihan niya ito at kinuha mula rito ang kahon ng buko pie. Pupunta sila sa bukid. Nang umuwi si Therese ay pinasimunuan nito ang plano para sa isang picnic. Game naman si Alan. At sasama rin daw si Narans at Batsoy. Pupunta sila sa Busay, ang maliit na falls malapit sa kahanggan nilang lupain. Teka, may naisip ako. Wika niya kapag daka. What? Yan, yung pagkonyito mo ay gagawin natin ng paraan. My what? Hindi ka pwede magsalita ng English sa buong maghapon. Ah, okay. But there should be a prize. Nag-isip siya. Sige, bibigyan kita ng 100 points. Sa bawat salitang English na bibigkasin mo maghapon, ay ibabawas ko yan sa 100. Kapag sa maghapon ay may natira kang 50 points, ay meron kang premyo. And that would be what? Ipagluluto kita ng isang buong linggo. I would prefer a kiss. Nag-init ang mga pisngi nito sa sinabi niya. Ano ka? The remaining points will be equivalent to a kiss. Gusto niyang tumanggi pero baka masabihan siya nitong duwag. Sige, it will be fun. Ilang points yun? Mabilis nitong ipininid ang mga labi, sabay palobo ng mga pisngi. Napahagalkak siya. Magdadala ako ng listahan. Si Therese ay napailing na lang habang nangingiti sa kanilang usapan. Pagdating ni Batsoy at Rans ay gumayak na sila at umalis. May isang oras silang naglalakad, ngunit sulit naman iyon sapagkat magaganda ang tanawin doon. Ang pinakabungad ay taniman ng saging at sumunod ang taniman ng gulay at kamote. Iyon ang ilang pinagkukunan nila ng kabuhayan bukod sa pangingisda ng kanyang itang. Marami ring nagkalat na puno ng mangga, santol, bayabas, duhat, malalaking suha, langka at ilang puno ng kakao. At niyog doon. Masipag na maglulupa ang kanyang ama. Walang bahagi ng kanilang lupain na nakatuwangwang. Habang naglalakad ay panayang kuha ni Alan ng litrato. Nag-e-enjoy naman ang mga kasama niya sa kakapost dito. Josie! Napangiti siya sa paraan ng pagtukoy nito. Tunog Josie. Paglingon niya ay nag-flash ang camera nito. Bigla siya nitong kinunang litrato. Magrereklamo sana siya na hindi siya handa, ngunit ilang sunod-sunod pang kuha ang ginawa nito. Alan, mukha akong pindangga. Gusto niyang magpapadyak sa inis. Pawisan na siya at marahil ay mangingintab na ang kanyang mukha. Of course not. You are very... Itinikom nito ang bibig. Kinagat ang isang sulok ng mga labi. Bigla siyang natawa. Mula nang umalis sila sa bahay ay walang ilang puntos na ang nababawas dito. 81 na lang. Sumimangot ito. Maya-maya ay ngumiti uli. At itinutok sa kanya ang kamera. Sa halip na maasar ay nag-post na lang siya. Bahala itong masilaw sa kintab ng kanyang noo. Ngunit tila lalo lamang nitong ikinasaya iyon. Naka ate, kami naman! Angal ng kapatid niya. Maya-maya lamang ay nagkakaingay na sila. Parang mga ignorante noon lamang na nakaranas sa makunan ng litrato. Kami naman! Iniabot ni Alan ang kamera kay Therese. Nagulat na lamang siya nang bigla nitong ipaikot ang mga bisik sa baywang niya mula sa kanyang likuran at saka ay dinikit ang pisngi sa kanyang mukha. Bigla siyang nanigas.
Say cheese! Tabingi ang ngiting gumuhit sa kanyang mga labi. Ate, ayusin mo naman. Para namang sumasakit ang ngipin mo eh. Ngiti! Yung mukhang natural. Hayan! Konti pa. Smile! 1, 2, 3. Isa pa, isa pa. Para siyang mabibingi sa lakas ng tambol ng dibdib niya. At ang kapatid niya mukhang nasisiyahan sa paghawak sa mamahaling kamera. Nakakailang kuha na ito ay hindi pa rin nasisiyahan sa kakadikta sa kanila ng mga dapat nilang post. Kuya, buhatin mo si ate, yung para mga bagong kasal. Nag-iinit ang mga pisngi na pinandilatan niya si Therese. Napatili siya nung walang ano-ano ay bigla na lamang siyang umangat sa ere. Ay, Alan! Loko ka! Ibaba mo nga ako! Conscious na conscious siya. Kanina pang tumatagaktak ang pawis niya. Baka kung ano na ang amoy niya. Hindi pa naman niya ugaling magwisik ng cologne. Alan! Huwag kang malikot! Huwag kang nga maarte ate. Ipaikot mo na lang yung mga braso mo sa leeg ni Kuya Alan. Maria Therese! Ang KJ mo, bilis na at baka mangalay na si Kuya Alan. Hindi ako mataba, no? Sinabi ko ba? Post na! Bilis! Say sex! Humagalpak ng tawa si Renz at Batsoy. Pati siya ay napangiti na rin. Nang matapos ang kanilang photoshoot, ay muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Naghihintay na sa kamalig ang kanilang mga magulang. Hindi na umuwi ang mga ito sa oras ng pananghalian dahil dala na nila ang pagkain. Nagpahinga lamang sila ng kaunting oras bago sila nagsalo-salo sa masaganang pananghalian. Pagkakain ni sila ay tumuloy na sa busay. Malalim ang tubig at para nagyayelo iyon sa lamig. Nang makita ni Alan na umahon si Josephine, ay mabilis siyang sumisid palapit sa kinauupuan nitong bato. Hindi na siya nagulat nang makita itong parang maniningning sa lamig habang yakap-yakap ang mga binti. Ayos ka lang ba? Sinikap niyang tuwirin ang kanyang pagsasalita. Desidido siyang hindi mabawasan ang nalalabi pa niyang puntos kaya inawat niya ang sarili magsalita ng English. Oo, medyo nangangatal ang babang tugon nito. Umupo siya sa tabi nito at sinimulang kiskisin ang mga braso nito. Nang sa palagay niya hindi pa rin sapat iyon, ay niyakap niya ito. Bahagyang nabawasan ang panginig nito. Stay, dito ka lang. Lihim niyang nakagat ang dulo ng dila. I'll get my, kukunin ko ang aking tuwalya. Nagsuot na siya ng t-shirt. Isinabit niya sa kanyang leg ang strap ng kamera at dinampot ang tuwalya. Ibinalot niya iyon sa mga balikat nito. Salamat, nahangiting sabi nito. Itinaas niya ang kanyang kamera at kinuhaan nito ng larawan. Hindi niya alam kung anong mayroon sa ngiti nito na sa bawat araw na nagdaraan ay tila may taglay iyong gayuma at hindi nawaglit sa kanyang isip. Was he falling for her? He took another shot and another. Tama na at baka pulos mukha ko na lang ang laman yan. Ngunit parang walang narinig na nagpatuloy lang siya. She had a perfect set of white teeth, pwedeng pang toothpaste commercial, at gustong gusto niya itong pagmasdan kapag naniningkit ang mga mata nito habang tumatawa. She looks so sweet and innocent. Bumahin nito. Itinigil niya ang pagkuha rito ng larawan at mabilis itong nilapitan. Magpalit ka na ng damit. Sinanyasan niya si Renz at namukhang nasisiyahan pa rin sa paliligo. Mauna na kami sa kamalig. Hindi niya nakalimutan ang minsang sinabi ni Tata na asthmatic si Josephine. Bumahin ulit ito ng sunod-sunod. Hinapit niya ang tuwalya sa katawan nito at pinagsalikop iyon sa ilalim ng baba nito. Napakalamig ng tubig at nag-aalala siya na baka sipunin nito. Or worst, sumpungin ng hika. Inalalayan niya itong tumayo. Kumaway ito kay Therese. Sumunod na rin kayo maya-maya. Wika nito. Piggyback! Tinapik niya ang likod niya at pagdating nila sa mga batong lugar. Hindi na. Ano ka ba? Ayos lang ako. Kaya ko maglakad. Kung ayaw mo, ganito na lang. Marahan niya itong pinangko. Napasinghap ito. Alan! Napangiti siya.
He liked the sound of his name to her lips. It sounded like a soft caress. He wondered how it would sound like when they were making love. Natigilan siya. Nabibigatan ka na, tiyak. Ibaba mo na lang kasi ako. Malayo-layo rin ang kamalig. Mangangalay ka. Inignoran niya ito. Natutokso siyang yumuko at hagka ng mga labing nito. They looked inviting enough. May dala silang mga kakanin kanina habang naliligo. Her lips would probably taste like buko pie or ginataan. Alan. He gave in to his urge. The need to kiss her was so overwhelming to keep her. Bagay na tila ay kinagitlan nito. Dagli niyang binago ang paghalik dito at hinayaan itong dumaos-os pababa sa lupa. Ikinulong niya sa dalawang palad ng mukha nito at buong ingat itong hinagkan. Pagkatapos ay may ilang sandali niyang pinagbasdan ng mukha nito na parang nais niyang memoryahin ang lahat ng anggulong iyon. Huwag mo akong pakatitigan. Ikaw rin, baka ma-inlove ka sa akin. Hindi ka na makauwi. Would you like that? Ang daya mo, nakasimangot at sabi nito. Nakuha mo na agad yung premyo kahit hindi pa tapos sa maghapon. -4. 66 na lang natitira sa'yo. Natatawang hinapit niya ito at papalapit sa kanya. If it will make you happy, para sa'yo, paplansyahin ko ang dila ko para matuwid ang mga pagsasalita. Eh di nilapnos yan. Sayang naman, wala ka ng asset. Asset? Oo, cute kasing pakinggan. Dun nga yata ako tinamaan sa'yo eh. Dagli nitong natutop ang bibig sa pagkakasabi niyon. Kunwari wala ka narinig. Napaghalpak siya. Magkasalikot ang mga palad na nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang may makita siyang isang ligaw na bulaklak, ay pinitas niya iyon at inipit sa tainga nito. Perfect! Huwag kang gagalaw. Isang napakatamis na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Nang itaas niya ang kamera. Lovely. She looked like a water nymph. Mahigpit na napahawak si Josephine sa poste ng batalan. Parang malulunod na nahigit niya ang hininga. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagbahin ay ubo naman ang umatake sa kanya. Nangangati ang lalamunan niya. Pamilyar na sa kanya ang ganong sintomas na iyon. Sinusumpong siya ng hika. At kahit gusto niyang madaliin ang pagbabanlaw, ay naging napakabagal ng mga sumunod na sandali. Josie! Tawag ni Alan. Nasa labas ito ng batalan na yari sa tagpi-tagping tabla na nabubungunan ng nipa. May tubong kawayan sa loob niyon na dinadaluyan ng mga malinis na tubig mula sa batis. Sadyang ginawa iyon ng kanyang ama dahil nung nasa kolehiyo pa siya ay madalas siyang magsama ng mga kaibigan niya roon upang maligo sa busay. Magbanlaw ka na, doon ako sa loob ng kamalig. Ayos ka lang ba? Di naman ito ang kanyang leeg. Ano ang Heck, what's wrong? Oo, wala. Nahigit niya ang hininga. Sa lahat ng pagkakataong pwedeng sumpungin ng kanyang asma ay bakit noon pa? Hindi naman siya madalang sumpungin. Marahil nanibago lang siya sa lamig ng busay. O baka dahil sa sobrang excitement. Minsan kumonsulta siya sa doktor tungkol sa asma ay sinabi sa kanya ng manggagamot na ang sakit niya ay natitrigger minsan ng labis na emosyon. Kapag stress out siya o labis na na-excite. May gamot ka ba? Do you have an inhaler or some other sort of medication? Umiling siya. Minsan kahit ang simpleng pagsasalita ay mahirap gawin. Alan, shh, we're still about 20 feet away. Mahirapan ka pa. Binuhat siya nito at dinala sa loob ng kamalig. Ang kalahating bahagi niyon ay may tulugan dahil doon natutulog si Batsoy. Maingat siya nitong ibinaba sa papag ng kawayan. Wait here, magpapalit lang ako ng damit. Mabilis itong kumuha ng bihisan at muling lumabas ng kamalig. Wala pang 15 minutos ay bumalik na ito. Tinulungan siya nitong tuyuin ang buhok niya na hindi na niya nagawa. Napakaingat ng mga kilos nito. Parang gusto niyang mapahiya ng pati ang pagsusuklay sa kanya ay ito pa ang gumawa. Sinuklayan siya nito hanggang sa matayo ang buhok niya. Nang dumating ang mga kasama nila ay ito na nagyayang umuwi. Nang mapansin ng mga ito ang kondisyon niya ay wala na nagtanong at nagmamadaling gumayak ang lahat.
Ipinasan siya ni Alan sa kabila ng pagtutol niya. Mahihirapan ka, anya rito. Ikiniling lang nito ang ulo. Chicken feed. Ano naman na napagtampuhan niya ng daddy mo? Nabanggit ni Alan kay Josephine na nagkasamaan sila ng loob ng kanyang ama, kaya minabuti niyang lumayo muna pansamantala at magbakasyon. Ayaw na sana niyang magsinungaling dito, subalit paano niya sasabihin dito ang totoo nang hindi yun magiging komplikado? We have a farm. He wants me to quit my job so I can manage it. I refused, of course, and he took it hard. We argued. The rest is history. Kung minsan kasi may mga sakripisyong kailangan nating gawin para sa ikabubuti ng nakararami at may mga desisyong kailangan nating pag-isipan ng husto bago bitiwan. Tulad ng sinabi mo sa tatay mo. Sana sinabi mo muna sa kanya na pag-iisipan mo ang hinihiling niya sa'yo. Why do I get the feeling that you're going to be my father's great ally? Naihaplos niya ang isang palad sa mukha nito. His thumb gently caressed her cheek. Naroon siya sa bahay ng mga ito. Nasa likod bahay sila. Nang umupo ito sa duyan ay tinabihan niya ito. Humilig ito sa balikat niya. Kapag dinadalaw niya ito ay parati silang binibigyan ng privacy ng mga magulang nito. Subalit kapag nasa labas sila ng bahay o kapag iniimbitahan niya ito sa bahay niya ay parati silang may chaperone. Sa tingin ko kasi pareho kaming mag-isip. In a way. But you know what? Takot ako sa tatay ko. Takot? As in takot na takot? Or takot na may kasamang respeto? Both. Namamalo ba siya? Yes, he spanked me once. I was 4 or 5 years old. I don't exactly remember when. But according to my mom, nilagnat ako after that. Sabi ng isang psychologist, yung edad na 4 to 5 years old ang vulnerable stage sa paglaki ng bata. Siguro masyadong natanim sa isip mo yung nangyari. Naging traumatic. Ganun nga marahil. Dahil bagaman hindi na iyon naulit ay nagmarka yun sa isip niya. Magkwento ka pa tungkol sa kabataan mo, sa mga kaibigan mo. Pero gusto ko Tagalog. Napangiwi siya. Tumawa ito. She seemed genuinely pleased his twang. Sabi ko naman sa'yo, desidido akong unatin. Yang dila mo parang hindi tayo gagamit ng plansya. Natawa siya. My ways of managing that is way better than any lesson in Tagalog. Yabang? Let me show you. Banayad niya itong kinabig at pinanghinang mga kanilang labi. Voluntaryong umakyat sa kanyang batok ang mga braso nito. Sa tuwin ay kisarap hagkan ng mga labi nito at gusto niya ang amoy nito. Amoy malinis. She seemed pure and innocent. Marahan siyang lumayo rito nang maramdaman niyang mayroong ibang tao sa kanilang paligid. Umungulito na parang nagpoprotesta at hinahabol pa ang kanyang mga labi. Natatawang hinapit niya ito at isinandal ang ulo nito sa kanyang dibdib. Someone's watching. Ha? Sino? Mula sa pagkakayup-yup sa dibdib niya ay dahan-dahan itong sumilip. Pagkakita sa taong tinutukoy niya ay dagli itong sumimangot. O si Serang palaka talaga yan si Aling Tekla. Tubuan sana ng kulitiw. Napahalakak siya. Kung hindi niya lamang inaalala na baka lalong malagay ito sa alanganin, ay hinila na niya ito sa loob ng bahay upang mas mahagkan niya pa ito ng matagal. Tila kasi lalong nag-aanyaya mga mapupulang labi nito na bahagyang namimintog sa katatapos lang nilang pagsaluhang halik. Kung hindi ko pa alam, inggit lang kasi siya. Hindi na nito tinapos ang sinasabi. Kasi ang pogi mo. At, ano pa bang kulang? What am I to you? Halos nakakatiyak siya na nais nitong sabihin na siya ay nobyo nito. Ano nga ba? Your fiancé. Say it. Alan? What? I told you. I'm keeping my word. I will marry you. Hindi
nabibigla? Mag-isip-isip ka muna. Does it really require a lot of thought or time? Love can move mountains, right? And oftentimes, it defies logic. Napaawang ang mga labi nito na tila hindi makapaniwala. Hindi siya sanay magdeklara ng mga mabulaklak na salita. Ni isa sa mga naging girlfriends niya ay wala pa siyang sinabihan ng I love you. Mahal mo ako? He didn't answer the question. He just took her lips for another kiss. Bukas ay kulugo na ang tutubo sa mga mata ni Aling Tekla. Masama ang ilat siya ng mukha ni Alan nang matanawa nito ni Josephine na papasok sa kanilang tarangkahan. Bahagya pa nitong nilingon si Pekto na kagagaling lamang sa kanila at hinatiran siya ng pasalubong. Base sa maikling pag-uusap nila ng dating manliligaw ay nagpaalam na ito sa kanya ng tuluyan. Baka raw manatili na ito sa binangonan kung saan ito maangkat ng mga isdang tabang. Sinupil niya ang ngiti sa tila napipikong ekspresyon sa mukha ni Alan pagpasok nito sa bahay. Mayroon na naman itong bitbit na kahon ng buko pie. Para sa akin ba yan? Tanong niya rito nang dagling iwanan ang ginagawa. Hindi. Napangiti siya. Sa mga nakalipas na araw ay nagkaroon na ng improvement na pagsasalita nito ng Tagalog. Hindi na yun masyadong konyo. Pinagbawalan niya kasi ito magsalita ng Ingles sa loob ng halos isang buwan. Uy, Jelly de Belen. Patuloy niyang panunod rito. Ano? Nagsiselos ka kay Pekto? Hindi ah. Talaga? Ikinawit niya mga braso sa leg nito. Alam na alam niya kung nasaan ang kiliti nito. Sa baba. Nang umakto siyang kakagatin nito, ay mabilis nitong iniiwas ang mukha. Stop it! Ayaw. Josephine? May pagbabanta sa tinig nito. Sa halip na matakot ay ikinulong niya ang dalawang palad sa mukha nito. At bago pa ito makaiwas ay kinagat niya ang malambot na parte sa dulo ng baba niya. Mistula itong paslit na nakapaghik-hik. Napabungisnis siya. Tila mas babae pa ito sa kanya kung tumawa. Pinagtatawanan mo ako ha? Come here. Mabilis siyang nitong kinabig at pinagkikiliti sa magkabilang tagiliran. Impit siyang napatili. Panay ang ilag niya ngunit wala siyang nagawa nang hindi nito tantanan ang tagiliran niya. Tama na! Ay, Alan! Nang makawala ay mabilis siyang tumakbo sa komedor. You are so going to pay, dearest. Para sila nagpapatintero sa pahabang mesa sa komedor. Bawat pagtatangka niyang lansihin nito ay mukhang hindi uubra. Parang sanay na sanay itong makipagpatintero. Maliksi, palibhasa ang hahaba ng bias. Mukhang wiling-wili sa'yo si Aling Demetria. Hindi kaya type kung mamanugangin. May anak bang dalaga yun? Meron. Si Paula na dating Paulo. Sinamantala nito ang pagkalibang niya. Sa maiksing pagkilos nito ay muntik na siyang mahaklit sa baywang. Napatili siya, sabay tutop sa bibig. Sa pagnanais na makalayo ay umakyat siya ng bangko. Ngunit hindi niya matansya ang kilos. Nagkabasila ang mga paa niya. Josie! Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Kung hindi siya naagapang masalo ni Alan ay baka nabagok ng ulo niya. You clumsy little witch! Abot-abot din ang pintig ng puso nito. Nang tingnan niya ito ay halos kakulay na ito ng bond paper. Mahigpit siyang napayakap dito. Nanginginig ang buong katawan. May ilang sandali silang nanatiling ganoon. Maya-maya ay siya na ang kusang umabot ng mga labi nito. As if he desperately needed reassurance. He took her lips in a mind-blowing kiss. Parang puputok ang mga labi niya sa mariing paghalik nito. Don't you ever scare me like that. Jeez! Wika nito nang lumayo ito sa kanya. May init na bumaha sa puso ni Josephine habang pinagmamasdan ng matamis na ngiti sa mga labi ni Alan. Ikinakaway nito ang mga sipit na malalaking lobster na hawak nito. Nakadaong na ang bangkang pangisda bago pa man siya nakarating sa playa. Nagpresinta itong sumama sa pangingisda ng kanyang ama.
At ngayon nga ay masayang-masaya nitong ikinakaway sa kanya ang isang malaking lobster na sa palagay niya ay mahigit 2 kilo ang bigat. "Pasalubong ko sa'yo," sabi nito saka tumalon sa baybayin mula sa bangka. "Nahuli ko yan." "Os, maniwala ka. Manang, binili niya..." Aray! Pinigil niyang matawa nang makita niyang palihim na binatukan ng kanyang ama si Batsoy. "Nahuli mo talaga to?" Binili ko sa laot." Natawa siya. Nang tingnan niya ang iba pang huli ng mga ito sa bangka ay nagtaka siya sapagkat iilang piraso lamang ng maliliit na isda ang naroroon. "Alat kasama si Manong Alan, may balat sa puwet." Sabay na tumawa ang kanyang ama at si Batsoy. Nang tingnan niya si Alan ay mapulang-mapula ang mukha nito habang nagkakamot sa batok. "May balat ka nga ba sa puwet?" "Wala ah." Mariin niyang pinaglapat ang mga labi upang hindi matawa. Hanggang sa makauwi sila ay binubuska pa rin ni Batsoy. Tila suyang-suya na ito. Nang malingat ang mga tao sa paligid nila ay mabilis niya itong hinagkan sa pisngi. Iyon lang at napangiti na ito. Naalis na ang kunot sa noo. "Huwag kang mag-alala, naniniwala akong wala kang balat sa puwet." "There's one on my left cheek." Napaawang ang mga labi niya. "Totoo? I can show it to you anytime you want." Automatiko naginit ang kanyang mga pisngi. Pagkatapos mananghalian ng mga kasama nila ay nagkanya-kanyang siesta na mga ito. Sila ng nobyo ay naiwan sa komedor habang nagpapapak ng lobster. E pinaghihimay siya nito. Saka ay sinasawsaw sa kalamansi at toyo. "Sasabay ka na ba kay Ren sa pagbalik sa Maynila?" Maya-maya'y tanong niya. Napakahaba ng bakasyon nito at ni Renz. Sa susunod na linggo ay babalik na ito sa Maynila ayon kay Minmin. Si Alan ay hindi niya tiyak kung anong plano. Nang minsang ukatin ng mga magulang niya kung kailan nila balak magpakasal, ay siya ang tinanong nito. Desisyon daw niya ang susundo nito. Ilang buwan na lamang bago sumapit ang Disyembre. Ayaw niyang sumabay sa holiday rush. Nais niyang mabigyan ng mahaba-habang panahon ng preparasyon ng kanilang kasal. Sinabi niya ang buwan ng Pebrero. Umangal ang kanyang ama. Bakit pa raw nila patatagalin? Nang tanungin nito si Alan kung sang-ayon nito sa sinabi niya, ay ibang tugon nito. Kung ito raw ang masusunod, kahit sa susunod na buwan ay ayos lang dito. Pero dahil siya ang bride, ay nais daw nitong ibigay sa kanyang pagpapasya tungkol doon. Pagkatapos ng mahaba-habang diskusyon ay siya rin ang nasunod. Disyembre ang mamamanhikan sina Alan at Pebrero nila itatakda ang araw ng kasal. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa mukha ko? Inirapan niya ito. Para kang sira. Siyempre nag-aalala lang naman ako. Mamaya niyan pagbalik mo, wala ka ng trabaho. Mabuti kung sarili mo ang kumpanya. Ngumiti ito. Don't worry, takot lang nilang sisantihin ako. Ang yabang mo talaga. Tatawa-tawa nitong ipinagpatuloy ang pagsusubo sa kanya. Ang totoo ay nangangamba siya kapag bumalik na ito sa Maynila. Sa kabila ng mga nangyayari ay may mga pagkakataong pakiramdam niya ay isa lamang magandang panaginip ang lahat. Nasa sandaling magising siya ay bigla itong maglalaho. I can give you the grandest wedding nang hindi nabubutas ang bulsa ko. Kaya huwag ka mag-alala, okay? Besides, this vacation is long overdue. I deserve it. Hindi naman ako humihingi na magarbong kasal, kahit simple ayos lang sa akin. But I want to give you the perfect wedding every bride dreams about. Hindi na lamang siya kumontra. Bagaman sa loob-loob niya ay may kasiyahang pumupuno roon. Hindi man ito maibibigay sa kanya ng isang marangyang kasal, ay masaya na rin siya sa kaalamang handa itong ibigay sa kanya iyon. Bakit pinatay nila Lapu-Lapu si Magellan? Tanong ni Josephine kay Alan. Nasa isang restaurant nila sa bayan ng Trillo Primitive. Linggo noon at nagdala sila ng ani sa bayan. Madalas ang kanyang ina at si Batsoy ang gumagawa niyon. Pero dahil sinumpong ito ng rayuma, ay siya na lamang ang nagpresenta. Sumama rin si Alan sa kanya at gusto raw nitong makarating sa bayan.
Sa isang banda ay tila ayon din ang kauna-unahang date nila. Ang dapat na chaperone nilang si Batchoy ay nagpaalam na maglalaro sa bagong tayong video arcade. Inabutan nito ni Alan ng karagdagang pera bukod sa parteng ibinigay niya sa binatilyo. Mamimili pa sila, pero bago iyon ay nagyaya muna ito sa isang restaurant, sa Neat. Iyon ang may klaseng restaurant doon. Salamin ang mga dingding doon at may naka-uniformeng mga serbidora. Nangangalhati pa lang sila sa pagkain. Relyanong bangus, mechado at lumpiang Shanghai ang in-order nito. Habang kumakain na isang corny na joke ang pumasok sa isip niya. I hate to admit it, but I flunked my history subjects. Napalabi siya, saka pumalaatak. Filipino ka ba talaga? That's unfair. You're a teacher. Sus, simple lang naman ang sagot. Nagalit si Lapu-Lapu nang sabihin na Magellan ang pinakamalinamnam na isda ay bangus. Haha, very funny. Talaga? Ang hindi tumawa pangit. Hehehe. Iningusan niya ito. Okay, ako naman. Why do chicken do this pagkatapos uminom ng tubig? Ipinagaspas nito ang magkabilang siko habang nakayuko sa plato. Saka tumingala. Muling ipinaspas ang magkabilang siko na animong tandang. Siyempre, para manulok nila ang tubig. Wrong! They were asking the Almighty, Lord, balde-balde ang iniinom kong tubig, pero bakit hanggang ngayon hindi pa ako umiihi? Sira, hindi ba umiihi ang manok? Sa tanong niya ay sabay pa silang napabunghalit ng tawa. Hindi pa ganap na napapawi ang ngiti sa kanyang mga labi nang mapadako ang tingin niya sa entrada ng restaurant. Natigilan siya. Isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair ang pumukaw sa kanyang atensyon habang papasok ito sa restaurant at isang lalaki ang nagtutulak sa wheelchair na pamilyar sa kanya. Si Jake, kahit maraming taon na ang lumipas ay tila hindi nagbabago ang itsura nito. Nagbawi siya ng tingin at kinapa ang damdamin. Matagal-tagal na panahon din niyang iniiwasang magawi sa bayan ng Trillo Primitive dahil iniiwasan niyang magtagpo ang kanilang mga landas. Maliit lamang ang bayang iyon. Bukod sa tagaroon ng pamilya ng mga ito, ay naroroon din ang malaking groserya ng mga ito na ang balita niya ay personal na pinagmamahalaan ni Jake. Who's that? Nang muli niyang harapin ang kasintahan ay hindi niya napigilang mapangiti. Ganoon na ganoon din ang ekspresyon nito nang araw na makita nitong galing ng bahay nila si Pekto. Sasagutin sana niya ito nang mapadaan sa tabi nila ang bagong dating. Josephine? Jake? Kakatuwa subalit ng lingunin niya ang dating nobyo ay tila isang ordinaryong kakilala na lamang ito. Kumusta? Ngumiti siya bago tumugon. Mabuti, ikaw? Ayos lang. Mula sa likuran nito ay nakita niya ang isang babae. Kumapit iyon sa bisig nito na tila makakawala ang lalaki. Matipid nang initian niya iyon bago na maplis ang kanyang tingin sa matandang babae na nakaupo sa wheelchair. Si Mrs. Alcantara? Nang mapasbas na niya iyon, nang mabuti ay nakaramdam siya ng habag. Mistulang gulay na ito. Ah, sige, dito na kami. So, that was Jake. Mukhang mama's boy. Lihim na napapatingin si Alan. Naiinis siya dahil hindi man lang siya naipakilalang nobyo ni Josephine rito. Galit ka? Lalo nagsalubong ang mga kilay niya sa tanong nito. Nakalabas na sila ng restaurant at kasalukuyang naglalakad patungo sa pamilihan. Huy! Niyuyugyug nito ang dalawang kamay ng braso niyang kapit-kapit nito. Galit ka nga. Hindi siya kumibo. Jolly dibilan ka na naman. No, I'm not. Sus! May sasabihin ako sa'yo. Sa inis parang gusto niyang sabihin na hindi siya interesado, subalit nagpigil siya. Ang lalaking nakita mong bumati sa akin kanina ay dati kong nobyo. Tumigil siya sa paglalakad at tumarap dito. What happened?
Niyaya niya ako magtanan pero hindi siya sumipot. Napakunot noo siya. Iyon ba naging ending ng istorya ng mga ito? Nang gabing dapat ay magtatanan kami ay inatake sa puso si Mrs. Alcantara. Out of guilt, napilitan si Jake na pakasalan ng anak ng matalik na kaibigan ng mama niya. Do you still feel something for him? Humalikip-kip ito, sabay tingin sa itaas na tila nag-iisip. Well, naiinip na untag niya rito. Salubong na salubong ang mga kilay niya. Bigla itong umiti. Jelly debilan ka talaga, mahal. Siyempre, past is past. I realized, mas type ko palang singkit. Talaga? Talagang talaga. Napangiti siya. Pinagsalikop niya ang kanilang mga palad at nagpatuloy sa paglalakad. Where can we find a jewelry shop here? Maya-maya ay tanong niya rito. Habang naglalakad ay iyon ang hinahanap ng mga mata niya. Jewelry shop? Teka! Huminto ito at nagpalingalinga sa mga nadaraanan nilang tindahan. Araw iyon ng Tiangge ayon dito. Marami ang dayong nagtitinda sa lansangan. Iyong iba ay mula pa sa mga karatig ng bayan. Dito yata! Hinila siya nito sa tapat ng kilalang pawn shop. May katabi yung maliit na pwesto na gumagawa ng alahas. May display window iyon na mga silver jewelries at ilang gold-plated na alahas, pulseras at relo. Ito lang ang alam kong jewelry shop dito. Sinuri niya ng maigi ang mga alahas sa display window. May nalalaman siya sa pagkilatis ng totoong ginto. Mahilig sa alahas ang kanyang ina at kapag naglalambing ito ay siyang madalas nitong kasama sa mga jewelry auction at sa paborito nitong jewelry maker. Can I see this? Itinuro niya ang isang simpleng white gold band na may 3 brilyantos. Inilabas iyon ng sales clerk. Semi-precious stone ang mga bato bagaman ang white gold band ay kalidad. Give me your hand. Ha? Hindi na niya ito hinintay. Kinuha niya ang kaliwang kamay nito at isinuot sa ring finger nito ang singsing. Perfect! Ito po yung kapares niyan, sir. Tila nasisiyahang inilabas ng sales clerk ang katulad na singsing. Here, put in my hand. Hindi siya mahilig sa alahas maliban sa mga mamahaling relo. Pero ang singsing na iyon ay natitiyak niyang mananatiling ng matagal sa kanyang daliri. Nanginginig na kinuha ni Josephine ang singsing at isinuot din iyon sa kanyang palasingsingan. Huwag mong huhubarin yan, wika niya rito. Parang maiiyak na tumango ito. Sa mainit na bugso ng damdamin ay kinabig niya ito at masuyong hinagkan sa sentido. I have a confession to make. Pagbulong niya ni Rito. Ano? Binayaran mo na niya ang pares ng singsing bago niya ito niyayang umalis. I lost your earring. Mula sa secret pocket ng suot na pantalon ay inilabas niya ang hikaw na hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin niya natatagpuan ng kapares. Here's the other earring. Yung isa nahulog sa silong. Iyon bang hinahanap mo sa silong noong hindi niya natapos ang sinasabi at mabilis itong pinamulahan ng mukha? Yes. Pinakailaman mo ang lamang ng jewelry shop box ko? Bahagyang naningkit ang mga mata nito. Guilty, nakawingin sabi niya. Pakiramdam niya anumang sandali ay makakatikim siya ng palo. Wala bang nakapagturo sa iyo na masama ang magbasa ng sulat ng may sulat? That was unethical, I know, and I am sorry, but my curiosity got the better of me. Napailing ito. Anong ibinabalak mong gawin dyan? I don't know. Itapon mo na. Matagal ko na rin namang balak itapon ang lahat ng galing sa kanya. Kaso parating nawawala sa isip ko. He gave you this? It was a birthday gift. Lihim niyang napasamid. Nang may makitang pulube, ibinigay niya iyon kasama ang sukli sa biniling alahas. Somehow ay nakahinga na siya na maluwag. Ang pinangangambahan niyang pagtatapat dito sa ginawang kasalanan ay hindi naman pala ganoon kahirap. One more to go. Huwag mong isipin na absuelto ka na.
Istriktang sabi nito. Gayunman ay tila nakakubling ngiti sa likod ng formal na anyo nito. Of course not, dearest. Why would I even think that? Ngumisi siya, sabay gagap sa palad nito. Naku, pasalamat ka, mahal kita. Nakatutuwang hinagkan niya ang palikod ng palad nito. Kung wala lamang sila sa publikong lugar, ay maghahagkan niya ito. That will probably look good on you. Nang tingnan ni Josephine ang itinuturo ni Alan sa display window ng tindahan ng mga damit, ay napangiti siya. Ang tinutukoy nito ay isang formal mini dress na may ruffled sleeve at V-line neckline. Mukhang mamahalin niyon at malambot ang tela na may floral design. Maganda, aniya. Pero kahit may pambili siya ay hindi niya bibili niyon sapagkat wala siyang dadaluhang okasyon kung saan niya maaring isuot iyon. Tara, isukat mo. Ano? Teka! Wala siyang nagawa kundi magpatianod na lang dito nang hilahin siya nito sa loob ng tindahan. Kinausap nito ang sales lady, itinuro ang damit at sinabing nais nito yung ipasukat sa kanya. Ano ka ba? Aanhin ko naman yan. Who knows? Maybe we can find a cozy restaurant later and have a romantic candlelit dinner. Sus, wala nun dito. Balita ko ay magandang restaurant sa Viajero. Sabad ng sales lady. Viajero Inn? Di ba parang may reputasyon ng naturang lodging inn na mas tamang tawaging motel? Tumawa lang ang sales lady. Hindi naman lahat na nagpupunta roon ay ayon ang pakay. Subukan nyo. Balita ko iba na rin nag-management na kaya marami ang nagpapabago. Titingnan namin mamaya, sabi rito ni Alan, saka bumaling sa kanya. Come on, try it on. Napilitan siyang sumunod sa sales lady nang igiya siya nito sa fitting room. Mukhang mayaman ng boyfriend mo, no? Natawa siya. Mukha lang, kunyito kasi masyado ang akala mo. Kung sino milyonaryo. Talaga? Para kasing nagtatangkang pinukol niya ang ng tingin ng babae nang hindi nito itinuloy ang sinabi. Wala. Siguro kamukha lang niya. Ipinagkibit-balikat na lamang niya iyon at pumasok na sa fitting room. Nang bisitahin niya ang sarili pagkasuot sa damit ay napangiti siya. Napakaganda niyon. Hanggang tuhod lamang niya iyon at napakalambot ng tela. Paglabas niya ay sinalubong siya ng humahangang tingin ng kanyang nobyo. Perfect, pero parang may kulang. This. Mula sa likuran ay inilabas nito ang isang pares ng T-strapped high-heeled sandals. This will complement your legs. Nag-iinit ang mga pisngi niya. Naalalang minsan ay nasilip nito ang parte ng katawan niya na hindi pa nito dapat makita. Iginiya siya nito sa isang upuan at saka ito lumuhod sa kanyang harap. Mistula siyang si Cinderella na sinuotan nito ng sapatos. You have got the sexiest pair of feet that I ever have seen in my lifetime. Bola. Ngumiti ito at pakudlit siyang hinagkan sa mga labi. Paalis na sila ng shop, bit-bit ang kanilang mga pinamili nang tawagin siya ng sales lady. Sa pag-aakalang mayroon siyang naiwan ay bumalik siya sa loob. Bakit? Palagay ko ay kilala ko na kung sino siya. Heto may pinakita ito sa kanyang isang glossy magazine. Out of curiosity ay tinignan niya iyon. Pagkatapos ay natigilan. Ang ngiti sa kanyang mga labi unti-unting nabura. Alan Watanabe, one of the most sought-after bachelors in town. Pwede ko bang hiramin? Sige, sa'yo na lang. Pasensya ka na, mukhang hindi mo alam. Tumangulang siya at parang namamanhid ang kaloobang ibinilot ang magazine upang hindi yun makita ni Alan. What's that? Tanong nito paglabas niya. Wala. Kinumpirma ni Minmin ang mga impormasyong nabasa ni Josephine sa magazine na ibinigay ng sales lady.
Isa iyong kilalang women's magazine na ang featured issue ay may titulong The Hottest Mixed Breeds. Nasa 10 ang bilang niyon sa kabuuan, subalit mas pinag-uukulan niya ng pansin ang artikulo tungkol kay Alan o Alan Watanabe. Ang totoong pangalan nito na taliwas ay pinakilala sa kanya. Sabi ni Minmin nang tanungin niya ito tungkol sa kay Alan, mas mabuti raw na hintayin muna niya ang paliwanag ng binata bago siya mag-isip ng kung ano-ano. Subalit sa loob ng ilang buwan nilang pagiging magnobyo, ay bakit wala itong ginawang hakbang upang sabihin sa kanya ang totoo? Ang lahat ng hindi niya alam tungkol dito ay nabasa niya sa magazine. 31 anyos na ito, car racer enthusiast, negosyante at may-ari ng Artemis Autoworld na pinapasukan ni Renz. Nabanggit din doon ang achievements nito at mga titulong nakamit sa larangan ng car racing at kung saan-saang bansa na ito nag-compete. May ilang pangalan din ng babae na sinasabing napag-ugnay rito. May tennis player, model, socialite at isang local celebrity. Nakakalula. May lulugaran ba ako sa mundong kinabibilangan niya? Tanong niya sa isip niya. Isa lamang siyang probinsyanang guro. Anong binatbat niya sa dating nobya nito? O mas akmang itanong, anong kalamangan niya sa mga iyon para maisip niyang seryosohin siya ng isang Alan Watanabe? Nang mabasa niya ang tungkol sa family background nito ay para siyang dinalaw ng deja vu. Napakayaman pala ng mga ito. Baka niwala sa kalingkingan ng mga ito ang yaman ni Jake. At sa posibilidad na may nanay itong katulad ng nanay ni Jake ay sapat upang magsulputan ang lahat ng kanyang takot. Takot na higit pa sa pinagdaanan niyang sama ng loob sa unang nobyo ang dadanasin niya kay Alan. Kasabay ng realisasyong wala na siyang katingting na pagtingin sa unang nobyo ay ang katotohanang okupado na ni Alan ang kanyang puso. Noong una na ayaw niyang subukang magmahal uli. Ngunit dumating ito at muling tumibok ang kanyang puso at ngayon ay nagmemeligrong muli na masaktan siya. Napakurap siya habang nakatingin sa kawalan. Ilang butil ng luha ang magkakasunod na naglandas sa kanyang mga pisngi. Mabilis niyang pinalis iyon at sinamsam ang kanyang mga gamit. Maaga siyang nag-dismiss ng kanyang klase. Ang katwiran niya sa mga bata ay makulimlimang langit. Tila nagbabantang bumuhos ang malakas na ulan. Bagay na totoo naman, kasing kulimlim iyon ang sitwasyon niya. Josie! Hinabol ni Alan ang nagmamadaling lakad ng kanyang nobya. Umaambo na. Patungo na siya sa pamantasan ng matanaw ito. Hindi niya alam kung hindi lamang siya napansin nito o sadyang iniignora nito ang kanyang pagtawag. Napapitlag ito nang hawakan niya ang isang braso. Hey, masyado bang malalim ang iniisip mo? Oh, what's wrong? Inabot niya ang mukha nito nang mapunang parang galing ito sa pagiyak. Have you been crying? Umiling ito at nag-iwas ng tingin. Kinuha niya ang mga dala nitong libro at inabot mula rito ang dala nitong payong. Tahimik silang naglakad patungo sa bahay ng mga ito. Katulad ng nagsusungit na panahon ay tila may nakaambang uno sa ekspresyon ng mukha nito. Lihim siyang napabuntong hininga. Walang tao sa bahay ng mga ito. Lumalakas ang ulan at may palagay siyang naipit ng masamang panahon ng mga magulang nito sa bukid. Tahimik pa rin ito at mekanikal ang kilos. Josie, hinagip niya ang kamay nito. Will you explain what's going on? You're being childish. Childish? Pumiyok ang tindig nito at ipiniksi ang kamay na hawak niya. Heto, pakibasa kung anong mga nakasulat dyan. Saka masabihin sa akin na umaakto akong parang bata. Tahimik siyang napamura nang makita ang babasahing isinalpak nito sa dibdib niya. Kulang 1 taon na ang nakakalipas nang pumayag siyang malathala ang buhay niya sa basahing iyon. He was a very private person, but as it always happened, Gary had a way of convincing him to do the things he didn't normally do. Nililigawan ni Gary ang editor-in-chief na naturang babasahin at upang mapapayag itong makipag-date sa kaibigan niya ay kailangan makumbinsi muna sila nito na ma-feature sa artikulong gagawin nito. Hindi niya alam kung paano magsisimulang magpaliwanag, lalo't nakikita niya ang matinding hinanakit sa mga mata ng nobya.
Parang maiiyak din ito na pinipilit lamang paglaban ng emosyon. Ang akala mo siguro hindi ko matutuklasan. Sayang, sana hindi mo na lang ako kinila or hinila sa loob ng tindahang yon. Sana hanggang ngayon buo pa ang ilusyon ko na totoo ka. Na totoong mahal mo ako. Na totoong papakasalan mo nga ako. I didn't mean for all this to happen. Oo nga naman pala. Napilitan ka lang sa akin dahil inobliga ka ni Itang. Pero wala ka namang kailangang panagutan sa akin, kaya pinapalaya na kita. Bumalik ka na sa mundong pinanggalingan mo. Hindi ka nababagay rito. I'm sorry, pero hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko intensyong lokohin ka. I came here to find solace and quiddite, not some holiday fling or romantic conquest. It was one of the reasons why I gave you a different name, so I could remain incognito, so I could blend in. The other reason was to keep my parents off my back. Do you want to know why? Umiling ito. May nadama siyang panlulumo sa tila resigned na anyo nito. Ngunit hindi kanino man ay siya ang dapat makaunawa sa damdamin nito. Nagmahal ito at nabigo sa isang lalaking hindi nito nagawang ipaglaban. I'm not Jake, Josie. Mapait ito, ngumiti. May mga luhang pumatak mula sa mga mata nito. Marahil, pero pasensya na. Nakakadala na kasi magtiwala sa mga katulad nyo. Sa mga kagaya mo. Iyon ang kahinaan nyo, di ba? Ang parati maghanap ng adventure na kapag pinagsawaan na ay kay daling baliwalain. That's not fair. Siya ang nasaktan sa hapding bumalatay sa mukha nito. He felt the strong urge to wipe it off her lovely face at isa lang ang paraang alam niya. Tinawid niya ang distansyang nakapagitan sa kanila at mabilis itong ikinulong sa mga bisig. Mahal kita. Ni minsan ay hindi ko pa nasabi yun sa ibang babae. And I am not saying it because you needed to hear it, but because it's how I felt. Hindi napigilan ni Josie ang mapahikbi at nang tuluyang sakupin ni Alan ng kanyang mga labi ay tuluyang bumalong ang kanyang mga luha. Nakakadalang muli magtiwala, subalit tila kay tamis namnamin ang sinseridad ng mga katagang iyon mula sa mga labi nito. Mahal kita, maniwala ka sa akin. She wanted to, desperately. Nang maging masidhi at maghanap ang mga labi nito, ay tinumbasan niya iyon. Tila may nabuksang gripo ang imbakan ng kanyang mga emosyon. May nadama siyang desperasyon na maangkin nito, na parabang sa pamamagitan niyon ay magkakaroon na siya ng katiyakan na hindi na ito mawawala sa kanya. Kailangan kita, Josie. Kailangan ko ba magmakaawa? Oh dearest. Wala siya nadamang pag-aalinlangan na ipagkaloob ang sarili nito. Bagay na hindi niya ginawa noong sila pa ni Jake. Muli itong inangkin ang kanyang mga labi. Nanatiling magkahinang ang mga iyon nang buhatin siya nito at ipasok sa kanyang silid. Sa mga sumunod na sandali ay naging oblivious siya sa kanyang paligid. Ang tanging naging sentro ng kanyang atensyon ay ito. Ang mga sensasyong binubuhay ng mga kamay nito at mga labi nito sa kanyang katawan at ang apoy na unti-unting nasisindihan sa kanyang kabuuan. Alan, hindi niya alam kung paano ilalarawan ang aktong pinagsasaluhan nila. Sa kanyang palagay, walang eksaktong salitang makapaglalarawan doon. She felt his hand slide between her thighs. Voluntary siya nagbigay daan. Inihanda na niya ang sarili sa pagsanib ng kanilang mga tawan, subalit taliwas sa inaasahan niya ay bahagya itong pumantay roon. Napasinghap siya. Kung magpapaubaya o tututol sa binabalak nito ay hindi niya mapagpasyahan. Dakong huli umiral ang konserbatibong bahagi niya at tinangkang pigilan ito. Subalit banayad siya nitong pinigil sa magkabilang pulsuhan at muling lumapat ang kanyang likod sa kinahihigaan. Let me love you the way you deserve to be loved. Nahigit niya ang hininga na parang malulunod ng madama ang pagdampi ng mga labi nito sa kanyang balat. Kasabay ng pag-arko ng kanyang mga gulugod ay naikuyom niya ang kamay.
Sa kabila ng pagpipigil niya ay isang mahinang ungol ang kumawala sa mga labi niya. Pakiramdam niya ay saglit na humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan lupa. Hindi pa man siya ganap na nakakabawi ay naramdaman niya ang pagsanib ng mga katawan nila ni Alan. Kung mayroon man siyang nadamang discomfort ay bahagyang-bahagya lamang. At muli ay parang idinuyan siya nito sa kaiga-igayang pakiramdam sa isang makapagtagalhingang luwalhati. Isang wari ay daing ang naririnig niyang tumatakas sa mga labi ni Alan nang halos magkasabay nilang abutin ang kasukdulan. Banayad na dumampi ang mga labi nito sa kanyang noo bago siya mahigpit na ikinulong sa mga bisig. Am I forgiven? Pilit siyang ngumiti at tumango. Thank you. Hindi niya tiyak kung umabutin sa pandinig nito dahil halos ibinuka lamang iyon ng kanyang bibig. Hinagka nito ang ibabaw ng kanyang ulo. Pinaglabanan niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Kung sana'y pwede niyang dayain ng kanyang sarili na may patutunguhan nga sila mula roon, subalit hindi siya ilusyonada. Sapat ng maikling sandali upang masabi niyang naangkin niya na ito sa isip, sa puso at sa kaluluwa. Nakahanda na siyang mawala ito sa kanya anumang sandali. Mayroon na siyang babaunin sa kanyang alaala. Kung mayroon man siyang natutuhan sa unang nobyo niya, iyon ay ang gawing handa ang kalooban na mabigo at masaktan. At tila nakatakdang maganap na ang pinangangambahan ni Josephine sapagkat ilang araw ang pagkaraan ay dumating sa baryo Pagukpok si Gary. Namukhaan niya ang dalawa sa magazine kung saan na-feature ang mga ito at si Alan. Kasama ng mga ito si Renz na marahil ay siyang nagsilbing guide ng mga ito sa pagparaon habang luhan ang ilang sasakyan na ayon sa kapatid niyang si Therese ay pang rough terrain at isang hammer. Bigatin talaga mga nagiging kaibigan ni Kuya Renz, no? Mayayaman na at gugwapo pa. Parang kinikilig na komento ng kapatid niya. Malamya siyang ngumiti. Bakit ganyan na reaksyon mo? Para kang namatayan. Ayaw ko namang mag-react na katulad mo. Para ka laging nakakakita ng artista. Anong magagawa ko? Isa talaga namang mga mukha silang artista. Nakaka-starstruck. Ano kaya kung sumunod ako sa beach house? Ipakilala kaya ako ni Kuya Alan bilang future sister-in-law? Naku, exciting ito. Tumigil ka nga. Parang bumigat ang pakiramdam niya. Hindi pa man ay tila umaasa na ang pamilya niya na magkakatuluyan nga sila ni Alan, lalo na ang kanyang ama. O masyado lamang ba siyang pessimist? Hayaan mo na ako, ate. Promise, ibabalita ko sa iyo ang lahat ng malalaman ko. Maria Therese. Ngunit para lamang siyang nagsalita sa hangin. Lumabas na ito ng bahay at ani may field reporter na sabik makasagap ng scoop. That's impossible! Ilang malulutong na mura ang nais pakawalan ni Alan sa balitang hatid ng mga kaibigan niya. Napakalaking kalokohan yon. She could be lying. Aniya, hindi makapaniwalang nagpalakad-lakad siya sa balkonahin ng beach house. Buntis daw sa Estefan. Nais ng kanyang mga magulang na umuwi siya at pangutangan ito. I've never been even laid a finger on her. Maliban na lamang kung nakakabuntis ang halik na ito at ito ang nag-initiate. You can prove your innocence by staying here. Kung gusto mong mapatunayan na hindi ikaw ang ama ng batang dinadala niya, ay harapin mo siya at sabihin mo sa mga magulang niya ang totoo. Your parents are the most rational people I know. They can be reasoned with. I'm sure there are some tests that can be performed to prove that you're not the father of her child. Ani Gary. Is she really pregnant? Have you seen her? Yup. According to Tita Amara, she's on her second trimester. Your mom had her medical records checked. At kaya matibay ang paniniwala nilang ikaw ang ama ay dahil iyon din ang eksaktong panahon na nawala ka na lang bigla. Umiling siya. Kahit anong isip ang gawin niya ay imposibleng inaakusa ni Estefan. So she claimed that I'm the father? Come to think of it, tila malalim na ang isip ni Gary. She said carrying a Watanabe, therefore a Watanabe must take full responsibility for her child. How many Watanabes has she been with?
I'm guessing just one. You. Your dad is a picture of a devoted husband, whereas Ian, if I'm not mistaken, isn't likely to get any woman pregnant. Pero gaano kaya katotoo ang claim ni Stefan na isang Watanabe ang pinagbubuntis nito? Parang sasakit ang ulong na isuklay niya ang isang kamay sa buhok. I suggest you come home, alright? Your family has been worried sick about you, especially your mom. He wanted to. Wala sa bokabularyo niya ang tumakas sa isang responsibilidad. Lalo pa nga kung ang responsibilidad na inaakusa sa kanya ay hindi naman kanya. Ang tanging pumipigil sa kanya ay si Josephine. Mula nang may mamamagitan sa kanila ay kapansin-pansin ang pagbabago nito. She seemed distant and reserved. Kung dahil pa rin iyon sa paglilihim niya rito ay hindi niya alam. What's keeping you here anyway? Sure, this place looks paradise if you're the kind of guy who's in nature. But hey, your life's in the city. Subalit hindi na lamang niya itinuwid ang pahayag ni Gary. Ang buhay niya ngayon ay umiinog kung nasan si Josephine. Sandali siyang natigilan. Pagkatapos ay biglang napangiti. You stay put guys, may kakausapin lang ako. We're going back to Manila this afternoon. If you're coming with us, I want you to decide now. Of course, sasama ako. Hindi mo kailangang mangako. Gaya ng sinabi ko sa'yo, wala kang pananagutan sa akin. Malaya kang makakaalis. Kalmadong pahayag ni Josephine nang puntahan siya ni Alan. Gahiblan na nga lamang ang pag-asa niya sa relasyon nila ay narinig pa ni Teresa ang pag-uusap nito at ng mga kaibigan. Kailangan na nitong bumalik sa Maynila dahil sa isang kompormisong kailangan nitong panagutan. Are we at it again? I told you, I will come back and marry you. So don't give me that wala kang pananagutan. Malaya ka makakaalis crap. Jeez, if I have to swim back here so I could go back there, I would. Got that? Parang biglang nag-init ang ulo niya sa paggamit nito ng aroganteng tono. Sa halip na mantig ang damdamin niya ay tila nainis lamang siya. Bahala ka, kung gusto mong bumalik ay desisyon mo yan. Pero kung may inosenteng madadamay ay huwag ka nang babalik. Ayos lang ako. What are you saying? Nag-iwas siya ng tingin, saka nakagat labi. Hindi niya gustong ipaalam dito ang natuklasan niya, subalit hindi niya napigilan ng kanyang bibig. Itinaas nito ang kanyang mukha at hinuli ang kanyang tingin. You knew. Who told you? Importante pa ba yun? Inihanda ko ng kalooban ko para doon. Kaya sana huwag mo na lang akong paasahin sa isang huwad na pangako. Kasi mas masakit ang umasa at mabigo. Tila napakarami pa nitong nais sabihin, ngunit kinabig na lamang siya at matagal na ikinulong sa mga bisig. Josephine, mahal kita. I may have told you a pack of lies and you're probably tired of hearing empty promises. But I swear to you, I love you with every beat of my heart. Ang unang ginawa ni Alan pagbalik sa lungsod ay ang ipahanap si Stefan. Gusto niyang makatiyak na buntis nga ito at tuwirang itanong dito kung sino ang ama ng batang dinadala nito. Sapagkat isang malaking kalokohan na ipaako nito sa kanyang bata, gayong pareho nilang alam na walang anumang namagitan sa kanila. Subalit mistulang nag-hide and seek ang dalawa. Naiinis man siyang isipin, ngunit tila pinagtataguan siya nito. 2 linggo ang lumipas nang sa wakas ay natuntun ito ng tao niya sa Laguna. At tulad ng alam niya, buntis nga ito. You, kampanteng-kampanteng sagot nito nang tanungin niya ito kung sinong ama ng batang dinadala nito. No freaking way. There is only one immaculate conception in the history of mankind, Stefan. And you are hardly qualified to become the second virgin mother. Puno ng sarkasmong wika niya. Hindi niya gusto maging ganong kabrutal, ngunit sinusubukan nito ang pasensya niya. Each passing day frustrated him to the core. Mientras siyang natatagalang bumalik ay batid niyang iba yung pagdurusa ang dulot niyon kay Josephine.
At ayaw na niyang dagdagan pa ang sama ng loob na ibinibigay niya rito. Gustong-gusto na niyang bumalik sa Baryo Pagukpok, subalit nagbitiw ng salita ang kanyang ama. Ayusin daw muna niya ang sitwasyon kay Stefan. At upang matiyak na hindi siya basta-basta makakatakas, ay nagtalaga ito ng 4 na bodyguards niya. Bagay na lalo niyang ipinagngingit-ngit. I am sorry, Alan, but for the time being, you're my best option. What are you talking about? Sino ba talaga ang ama ng batang yan? Taglay rin ng batang ito ang dugo ng isang Watanabe, and I don't want to take the right for my child to be acknowledged as the rightful heir of that name. I don't understand. Just bear with me, okay? Pansamantalay paniniwalaan natin ang lahat na tayo ay nagpakasal. This is absurd. If you must know, I have a life too. Do I have to put it on hold just because of you asked me to? I'm sorry. Just give me a couple of weeks to sort this all out. No! Please. Hindi niya maipaliwanag kung ano yung nakita niya sa mga mata nito upang mapilitan siyang sumang-ayon. Ngunit habang nakatingin siya sa mga matang iyon, ay parang may awang kumurot sa kanyang kalooban. Tila hindi na ito si Stefan na kinaiyamutan niyang makadate. Ano man ang dahilan ng malaking pagbabago nito ay mananatili isang misteryo sa kanya. Stefan asked for a couple of weeks, pero nang matapos ang panahong hinihingi ito ay hindi na naman niya ito mahagilap. At ang nakakapikon sa lahat ng iyon ay parang excited ang mga nanay nila sa wedding preparations. Galit na galit siya. Pinaikot lamang ba siya ni Stefan? Kaya pananagutan nga naman ito o hindi ng ama na dinadala nito ay nakakayak na ito na sa kanya. Aandap-andap ang kaloobang nagtungo si Josephine sa bahay ni Renz nang mabalitaan niyang umuwi ito at sa pag-asang may mensaheng inahabilin dito si Alan. Ngunit tila paiwas ang mga sagot ng kababata niya. Masama ang loob na nagpaalam siya sa mag-asawa. Pasensya ka na. Hingin pa umanhin ito nang sundan siya sa labas ng bahay ng mga ito. Mabilis siyang nagpahid ng mga luha. May awang gumihit sa mukha ni Renz nang tingnan niya ito. Pagkatapos ay nag-iwas ito ng tingin. Patawarin mo ko. Puno ng pagsisising sabi nito. Pakiramdam ko kasi ako ang nagdala ng lahat ng ito sa'yo. Pumiling siya. Huwag mong sisihin yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Tumawa ito ng mapakla. Putsang yun. Kaya pala nagtago rito sa probinsya kasi may tinatakas ang babae. Alam ko ang tungkol dyan. Narinig ni Therese ang pag-uusap nilang magkakaibigan. At anong paliwanag niya? Hindi namin ganoong napag-usapan, pero sabi ni Therese ay sinabi ni Alan na imposibleng sa kanyang bata. Kung ganoon, ay bakit papakasalan niya ang babae? Napipilin siya. Pakiramdam niya ay bilang hinigit ang kanyang hininga. Anong sinabi mo? Kalat na sa buong kumpanya na ikakasal na siya. Bigla siyang nanlambot. Ang anumang katatagan niya ay tuluyang bumigay. Nasaklolohan siya ni Renz bago siya tuluyang naupos. Ipinatawag ni Alan si Renz. Nabalitaan niyang umuwi ito sa Trilly Primitive. Kung nalaman lamang niya na uuwi ito, sana'y nagpadala siya ng sulat o kahit na anong munting regalo para kay Josephine at sa pamilya nito. Masyado siyang naging abala sa pamroblema kay Stefan at sa ilang nabibing trabaho sa opisina na hindi niya naabisuhan si Renz na kung uuwi ito ay dumaan sa kanya. Pinapatawag niyo raw po ako? Napahunot noong sabi niya at namhahamay na lamig sa tono nito. Balita ko'y kadarating mo lang galing sa probinsya. Kamusta naman? Kamusta si Josephine? Nakita niyang marahang nagtiim ang mga bagang ni Renz. Mabuti naman ho. May pag-uutos ho ba kayo? Tila naiinip na tanong nito. May problema ba? Napilitan siyang gamitin nito ng authoritative tone ng isang boss. Pakiramdam niya ay mayroon itong tinitimping galit sa kanya. Ang totoo ho, sa labis kong pagkukonsensya na parang ako ang naging daan sa pagkasira ng aking kaibigan ay gusto ko nang mag-resign.
Dangan at kailangan kong tiisin ang hiyaw ng aking konsensya dahil kailangan ko magandang pasweldo rito sa inyong kumpanya. Hindi kita maintindihan. Talaga hong hindi niyo ako maintindihan dahil madali lamang para sa mga tulad ninyong mayayaman ang paglaruan ng damdamin ng mahihirap. Another riddle runs and I swear I will throw you out of my office window. Anong problema? Kamusta si Josephine? Palagay ko ay buntis siya. Biglang naumid ang kanyang dila. What did you say? Ikinuwento ni Renz ang naging pag-uusap nito at ni Josephine na nang matapos nitong ibalita sa dalaga na ikakasal na siya ay bigla ay yung nawala ng malay. May ilang nakasaksi sa pangyayari na siyang pinagsimulan ng eskipulasyon na nagdadalang tao ito. Is she really pregnant? Hindi ko alam. Nandalawin siya ni Minmin ay hindi sila nagkausap. Minahal niyo ho ba si Josephine o pinaglaruan niyo lang ang kaibigan ko? Minahal? Wrong tense, Renz. Mahal ko ang kaibigan mo at wala akong ibang babaeng haharap sa altar kundi siya lang. Biglang umaliwalas ang mukha ni Renz. Prepare your stuff, we're going home. It felt good just thinking about it. If I have to use force of get a confession from Estefan, then I will use force, even if I have to choke it out of her. Subalit nakatakdang maresolba ang problema niya dahil nang puntahan niya ang mga magulang ay naroon din si Estefan. Formal ang ekspresyon ng kanyang ama samantalang ang mami niya ay namumula ang mukha habang walang puknat na hinahamblos ang handbag ng kapatid niya. Sa kung anong dahilan ay parang galit na galit ito kay Ayan. Mom, please stop it. Nakakahiya. Sabi ng kapatid niya na panay ang salag at iwas sa bawat atake ng kanilang ina. Nakakahiya? You almost gave me a heart attack after you told us that you were gay. Shame on you, Ian. I never thought I'd raise a son like you. What's going on here? Mabutit naririto ka na, Alan. Si Ian ang ama ng batang dinadala na Estefan at itatakda namin ang kanilang kasal sa susunod na buwan. Tuloy-tuloy na pahayag ng daddy nila. But I thought, your brother isn't gay. Sambot ng kanilang ina na tila na kontento na sa ginawang paghahambalo sa kauyan niya. Niloko tayo ng magaling mong kapatid upang makaiwas kay Estefan. Pasensya ka na, Alan. Kinailangan kong gamitin ka para matauhan ang kapatid mo. You see, we used to be lovers. Kaso medyo maluwag talaga ang turilyo ng kapatid mo. Nagkahiwalay kami hanggang sa muli kami magkita. We went out and that's when he got me pregnant. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Sa sabay-sabay na digsa ng emosyon ay hindi niya malaman kung alin ang higit na pinagnibabawan. Pagkagulat, galit, tuwa, matinding frustration o relief. Napailing siya. Bakit pa ba siya mag-aaksaya ng sandali sa mga walang kwentang bagay? I'm leaving, Mom, Dad. Expect another grandchild. As for you, brother, I'm so mad right now. I want to kick your ass. Estefan, welcome to the family. Best of luck though. Thanks, I needed that. Napakurap-kurap si Josephine. Mukhang sa labis niyang pangungulila kay Alan ay pinaglalaroan na siya ng kanyang paningin. It's ironic na sa kabila ng pait na idinulot nito sa kanya ay walang sandaling hindi niya ito iniisip at marahil dahil doon kaya nagmamaterialize ito sa kanyang harap. Kumusta? Tila hindi lang ang mga mata niya ang nagdadaya sa kanya kundi maging ang mga tainga niya. Pero palagay niya higit itong kumisig. Medyo mapusyaw na naman ang kulay nito. Ngunit mas gusto niya ito kapag medyo tan ito. Kahit paano ay nagmumukha ito ordinaryo at madali-daling abutin. Kapag kasi mapusyaw ang kulay nito ay tila mas nabibigyang diin ang agwat nito sa buhay. Morena siya at maputi ito. Josie, imposibleng totoo ito. Isa ka lamang ilusyon, aniya sa sarili. Dumiretso na siya sa kanyang classroom, naghihintay ng mga estudyante niya. Nagsimula siya magklase. Sa isang sulok ng kanyang mga mata ay nakikita niya pa rin ang ilusyon. Nakatanghod dito sa labas ng classroom, patingin-tingin.
Lumipas sa mga sandali. Naroroon pa rin ito sa labas ng kanyang silid-aralan. Naroroong tumayo, umuupong paskwat at magpapalakad-lakad. Bawal ang mga bisita roon, pero dahil ilusyon niya lamang ito ay walang marahil makakapunta rito maliban sa kanya. Tumunog ang bell at risas na. Nang muli niyang sulyapan ng kanyang ilusyon ay wala na ito. Malungkot siyang napangiti kasabay ng pangingilid ng mga luha. Kung magpapatuloy siyang ganoon ay baka masiraan na siya ng ulo. 2 araw pagkaraan ay isang buntis na babae naging bisita niya sa kalagitnaan ng kanyang pagkaklase. Sa itsura at bihis ay mukha itong artista. Napakakinis at mamula-mula. Hello, my name is Stefano Onfor, soon to be Mrs. Ian Watanabe. Watanabe? Ako ang dahilan kung bakit hindi agad nakabalik si Alan. Sabi nito at nagsimula ito magpaliwanag. Pagkalipas ng ilang sandali ay parang nais umikot ng ulo niya. Totoo ba ang lahat na sinabi nito? Wari ay tugon sa nangungumanhang isip. Niya ang pagsulpot ni Alan. May hawak itong bungkos ng mga pulang rosas. That's my cue to live. Wika na Estefan sa kanya bago ito tumalikod. Nang makasalubong si Alan ay bahagyan nito yung tinapik sa balikat. Hello. Nagunahan sa pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Nang kabigin niya ito ay napahikbi siya. God, it feels good to hold you like this again. I've missed you so much. Ako rin. I was here 2 days ago, but you look so withdrawn, unresponsive, na kahit nakikita mo ko ay parang hindi ka naniniwalang naririto nga ako. Kinakausap ka. So I figured I needed someone to help me convince you that I'm here, that I've back for you. I went back to Manila and pick up my whole family, including my future sister-in-law. Hindi mo nga anak ang ipinagbubuntis niya? Heck no! She and my brother used to be lovers, but my older brother is a bit of nutcase. But let's not talk about them. How are you? Are you really pregnant? Napamaang siya. Sino nagsabi sa'yo? Si Renz. Hindi ako buntis. Kumulimlim ang mukha nito, pero maya-maya lamang ay bigla rin nagliwanag iyon. I guess it's okay. We'll have plenty of time to work on it anyway. I think you will look lovely walking down the aisle without a baby bump. Totoo na ba talaga ito, Alan? I want to kiss you right now, so I can prove to you that isn't just a dream. Kaya lang baka maagang magloko ang mga batang to. Ako pang sisihin mo. Natawa siya. Nagpalakpakan ng kanyang mga estudyante. Hayan, parati ang nangingiti na si ma'am. Sabi ng pinakamakulit na estudyante niya. Nagtawanan ng buong klase. Pati sila magnobyo ay nakisali sa pagtawa ng mga ito. Mahal kita. Mahinang anas ni Alan. Mahal din kita. Mahal na mahal. I thought I wasn't gonna hear you say that. May himig na pagtatampong sabi nito. Sus, malapit na nga akong maloka sa kakaisip sa'yo. Nagdududa ka pang mahal kita? Hindi naman nagdududa, pero minsan ay masarap din palang marinig yon. Back then I thought it was corny, but when you're saying it to the one you love, it's not at all. Mahal kita. 5 buwan ng pagkaraan ay ikinasal sina Josephine at Alan sa maliit na kapilya ng Baryo Pagukpok. Dinaluhan niyo ng mga importanteng tao sa kanilang buhay, mga pamilya at mga kaibigan. Iyon na marahil ang pinakamagandang kasal na nasaksihan ng buong baryo. Ang sinaunang yari ng kapilya ay tila nakadagdag lamang sa dramatikong background ng kasal. Ang pinangangambahan ni Josephine na balakid sa kanila ni Alan ay hindi nangyari. Napakabait ng mga magulang nito. Sa katunayan ay nagpahayag ang mga ito ng paghanga sa mga magulang niya. Napakasipag daw ng mga tao. At siya man ay napuri din ng kanyang future mother-in-law sa di umano'y dedikasyon nito sa pagtuturo. Bibihira na raw ang mga katulad niyan nagbuburo sa liblib na baryo upang magtiyaga sa kakarampot na sahod, gayong maaari naman siya magturo sa ibang lugar. Ang beach house na inuupahan ni Alan ay tuluyan na nitong binili, pati na ang nasasakupang iyong beachfront. Ongoing na ang construction niyon para sa isang eco-friendly house. Nais itong doon na sila manirahan pagkatapos ng kasal. Wala na siyang mahihiling pa.
Nang ihatid siya ng kanyang itang kay Alan ay nakita niya ang pagsungaw ng luha sa mga mata nito. Napayak din siya at mahigit itong niyakap. Salamat po, itang. Magalang nang nagmano si Alan. Baka mahalin mo nga sana ang anak ko. Makakaasa po kayo, itang. Sa pangambang masira ang kanyang make-up ay pinigilan niya ang sarili na umiyak habang taimtim nilang binibigkas ang kanilang mga wedding vow. Soon the minister pronounced them husband and wife. They kissed. Kung hindi pa sa patikim at pagngantsaw ng mga kaibigan ni Alan ay tila bantulot pa itong tantanan ng kanyang mga labi. May honeymoon pa, maasim na komento ni Gary. Inggit ka lang, mag-asawa ka na rin kasi, ani ng isang kaibigan nila. Not for another 10 years. Picture taking sa pagpapalit-palit ng pwesto at pose ay hindi sinasadyang muntik na siyang matalisod. Nabitawan niya ang kanyang bouquet at humagis ng wala sa oras. Naagapan siya ng kanyang asawa. Ang bouquet na salon ni Gary. Congratulations, dude. Looks like you're the next bride. Nakangising sabi ni Alan. Nag-echo sa kapilya ang masayang tawanan. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Alan at Josephine. At lagi po nating tatandaan, ang tunay na pag-ibig ay dumarating sa oras na hindi mo inaakala, sa paraang hindi mo inaasahan. Pwede itong magbigay din sa ideya na ang pag-ibig ay isang biyaya na kusang dumarating, minsan sa mga pagkakataong hindi mo akalaing posible. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.